Ito yung aking kakaibang snake plants na parang magiging malaki ayan, medyo nasasakop na itong pinaka isa na to, kaya ibubukod na natin medyo madali lang naman to kasi tingnan nyo, wow, ang ganda na ng luka ugat na sasama natin dito sa bagong baby kasi para ito manganak na naman uli Hello everyone, this is Sir Misunao Pini Dino Park in Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nakita niyo yung background natin. Nandito tayo sa Snake Plants Paradise, yung corner ko ng koleksyon ng mga Sansevieria snake plants At ngayong araw na to, this is the right moment na nakapag-produce ako ng isang rare snake plants At napakaganda nito. Excited na ako dahil ngayong araw ililipat na natin siya at itatransfer panuurin nyo yung aking pagtatanim at paglilipat dito. Samahan nyo ako kung ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. 6 months ago nagkaroon po ako dito nung aking imported na snake plants na tinatawag nating Sansevieria bongkok or bird beaks At ngayon kukuhanin ko na siya kasi kung maalala nyo yung last video natin, meron na sa kanyang sumuloy At excited ako dahil medyo pricey itong ating halamang ito. Biruin nyo, nakapagpatubo tayo nito, Naku, pag ganito naman yung mapapatubo, parang dadami yung pera ko kaagad. Dahil medyo mahal-mahal nga yung presyo nito, Papakita ko na sa inyo at kuhanin na natin kasi nandito lamang sa likod ko. Yan, wait lang At para makita nyo, tanggalin ko muna yan. Ayan na siya, naku po. Grabe, Ito yung aking kakaibang snake plants na parang kita nyo, hindi malaman yung itsura. Ayan na po yung tumubo sa kanyang anak. At ngayong araw na ito, ibubukod ko na siya doon sa mother plant. Plus, ayusin na rin natin kasi itong aking bird beaks, dinapuan ng fungus, yung pinakadahon lang medyo pumangit ang konti. Pero madali lang naman at napigilan naman natin yung pagdami ng kanyang lambot at tumigas na siya, pero ngayon iaayos natin siya So eto na, kita nyo nagsalikop na. Ito yung pinaka anak niya, yan kung makikita nyo, and pakita ko siguro sa inyo na malapitan. So eto na nga po, ito ay isang uri ng snake plants na parang hugis tuka ng ibon at ito na po yung anak niya ngayon. Ito yung mother plant. So, ideal na siya kasi halos umabot na po siya dun sa pinaka kalahati ng mother plant Kaya itong ating snake plants na to ililipat na natin Kasi usually tayo 1/4 ng mother plants, pero now na talagang nakita natin yung kanyang magiging malaki ayan, medyo nasasakop na itong pinaka isa na to, kaya ibubukod na natin So, tingnan natin. Ayan, naghanda na ako ng ating yan, pots. Ito ay labubu pots. Maaari kayong bumili nito sa Mini Dino Park in Eco Garden. Napakaganda. Ito yung aming rare character. Kaya, ang ganda. Tapos, meron din tayong lupa. Yan, ganda na natin. Ito ay MDP soil mix. Available din po ito sa Mini Dino Park in Eco Garden. Ito po yung ginagamit natin sa succulents natin. Maganda ito para dun sa ating mga snake plants dahil past training po yung ating potting mix So simulan na natin ngayon ang pagriripat at paghihiwalay nitong ating rare na plants na Sansevieria bongkok or tinatawag nating snake plants na bird beak Okay, simulan natin. So magsimula na tayo ng ating pagriripat and tanggalin natin yung mga grabe yung lupa nito, tigas na
Yan, medyo madali lang naman to kasi tingnan nyo. Wow, ang ganda na ng lupa, ang ganda na ng rooting system ng ating halaman, ano. At tingnan natin yung pinaka, wow, o kita nyo, ayan yung kanyang pinaka anak, ano. So gugupitin natin yan, kakat natin yung ating sumuloy baby, no. Pero ang pagkat natin dito, yan, medyo konti lang yung pinaka ugat na sasama natin dito sa bagong baby, kasi para ito manganak na naman uli, ano, yung ating, yan. So ito na, nakuha na natin ang daming ugat. O grabe yung korte, o tingnan nyo, ganyan po yung Sansevieria bongkok, ano. Ayan yung mapuproduce niya. Dito siya nanganganak sa may pinakailalim na kurba ng dahon, no. So ganyan po yung magiging itsura niya, parang half moon. Tapos yung anak niya ganyan din na magiging korte, no. May susulpot na ganyan katulad nito nangyari dito sa ilalim. Tapos gupitin natin yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, ano, yung pinaka dark spot. Ito yung nagkaroon ng spot nung last time, pero na ano naman natin, napigilan natin yung pagdami o paglaganap, ano. And tatanggalin lang natin yan, babakbakin lang natin, no. Yan, para matanggal. Yan. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya, at least hindi masyadong yan, nagkaroon ng problema, no, hindi dumaganap. So ayan, tanggal na natin yung pinaka old na leaves, and ayan, iriripat na natin itong dalawa na to uli, ano. So itong ating bongkok, ayan, ripat na natin yung mother plant at syempre yung baby. Nahin muna natin syempre yung baby. Excited ako dito sa baby dahil grabe yung presyuhan nito, no, kapag talagang yan binili, medyo mahal. So ganyan natin siya itatanim. So kuha tayo ng MDP soil mix. Ito yung soil mix ko, patagi lang naman yan, and ganyan lang, lagyan muna natin siya ng puno yan. And bawasan natin ito. Tapos lagay na natin itong ating ayan. Pwede nyo lagyan to ng aloe vera o kaya ng cinnamon or ano, no. Pero kung hindi na, okay din naman. Kaya lang iwas dilig muna tayo. Huwag muna kayo magdilig kapag naglipat kayo, no. Kasi pag nagdilig kayo, maaring magkaroon niya ng fungus, no. Pero for the meantime, hindi muna tayo magdidilig after magtanim, para makaiwas tayo sa pagkabulok ng ating ugat. So ayan na, kita nyo na, look. Tapos ganun din tong isa natin, ganyan din, babalik lang natin ulit, no, yung old na lupa. Ang kagandahan kasi dito, madaling acclimatize, kasi ito galing Indonesia tong aking halaman na to. Madaling nag-acclimatize siya sa panahon dito sa atin, ano. Kaya ang bilis niya magka-baby. And lagay lang natin yan ng ganyan. Ayan. And ayan lang. Nilagyan ko pa to before ng toppings, pero ngayon kasi baby ko to nung una, no. Talagang parang baby natin, pero ngayon okay na yan, nakaganyan. Saka ko na lalagyan ulit sila ng mga toppings. Pero grabe, hindi ko aakalain na makakapagpaanak ako nitong ganitong klase ng halaman. And yan na. And di ba? Naitanim na natin. So pakita ko sa inyo, i-display na natin tong ating mga rare na plants. And
after nyan, pagka-display natin, pag-usapan natin yung aking pag-aalaga sa kanila. So eto na, grabe, ang cute naman itong aking bagong baby na Sansevieria Bangkok. Ano kaya ipapangalan ko dito? Pwede nga, tingnan mo, iba yung itsura niya dito, oh, sa kanyang mother plants, ano, kaya parang ang gandang pangalanan ng bagong pangalan to, parang cobra, no? Sansevieria cobra. Mukhang cobra eh, tingnan nyo, oh. Diba? Ganda ng oh, ang daming magandang pangalan. Papangalanan ko yan ng iba't ibang pangalan pag nanganak yung aking mga talagang halaman na yan. So ayan na po. At paano ko nga ba ito inalagaan? Sa tulad din ng mga snake plants, dapat maganda po yung lugar, no? Pag tag-ulan po, medyo ingat-ingatan nyo ipasok or pwedeng ilipat ng pwesto, kasi ang naging problema ko dito sa aking bongkok ay yung dahon po niya nagkaroon ng fungus, ano. Ayaw niya ng masyadong over nababad sa tubig, ano. Kaya kapag nagdidilig lang tayo, yung tamang dilig lang. Pero kung yung lugar niyo po ay mabilis mag-absorb ng tubig, yung lugar or masinaga ng araw, tapos natutuyo kagad yung lupa, maganda po yan para sa kanila, no. Huwag kayong maglagay ng malaking paso or maglagay ng maliit na halaman sa malaking paso, kasi one way para manganak yung inyong snake plants kaagad is develop ng rooting system. Yung nakita nyo kanina, pag lumago at lumaki yung pinaka roots niya, dun po sumusuloy kasi yung pinaka yung bagong plants, no. Kaya dapat yung tamang-tama lang na paso para sa kanya. So ayan yung ating pagtutubig niyan. Yun sabi ko sa inyo, dilig lang kapag halimbawang tuyo na yung lupa, wag mag-overwatering, and bigyan sila ng enough na sunlight, preferably yung morning sunlight, ano, ang gustong-gusto ng mga snake plants, ano. Pag ganitong mainit, gustong-gusto rin niya ng snake plants, ano, kasi nga ito ay isang tropical plants na kapag talaga mainit, talagang nag-grow talaga siya, no. So yan lang naman yung ating pinaka care tips, ano. Nakita nyo naman yung ginamit nating lupa kanina, napaka super fast draining. So ito po yung ating nakakakilig na bagong plants dito sa ating garden. Isang rare plants na talaga namang ubod ng ganda na produce po natin. So ayan mga ka-MPP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung ating bagong halaman, ano. Salamat po sa lahat ng tumututok at sumusubaybay dito sa ating pagtatanim, ano. At sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na medyo pigyan tong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat lang, maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!